nandito tayo sa Animal Shelter and Rescue Center dito sa Bulacan. Nag-travel pa tayo almost 2 hours papunta dito. Kaya gusto ko lang magpasalamat po sa inyong lahat na sumuporta kay Lance ever since from the start. Grabe. Kasi if not because of you, wala tayo dito ngayon. Kaya tara, samahan niyo ako na visit yung mga pets natin. Alam niyo yung mga pets dito, sobrang saya nila. Actually, minsan lang may bumisita sa mga animal shelters and rescue centers na ganito. Nakakatuwa kasi we're given a chance na makapunta dito ngayon. Also, kapag may extra time kayo, pwede kayo mag-volunteer sa mga ganito na events or kahit visit lang sometimes para i-pet sila, give them love, ganun. And if napaplanuhan nyo na mag-adopt, try adopting a stray. Sila yung usually na neglected, abused, inabandoned. Alam mo yun, deserve din nila ng pagmamahal kapantay ng mga sinasabi natin na may mga breed. Tada! Thank you so much po sa inyong lahat at nakakita tayo ng murang-mura and reliable na pet food products from PetShop. So, ayun lang para sa araw na to. God bless you! Uy! Grind na grind ah! Good job! Tama yan. Keep going. Kung di dahil sa'yo, hindi giginhawa ang buhay ng mga crap officials. Gusto na I should be. Ay, dito ako kasi ito po yung angulo niya. Yan. Angle niya. One, three. This is Lance! At sa ano to, alam niyo ba that group of cats are called clouder? Habang ang baby cats naman are called kitten. Mga pusa na magkakapamilya naman are called clutter. Kaya next time na makakita ka ng maraming pusa sa kanto, sabihin mo, uy, ang cute ng clouder. Ilang galas keeps. This is Lance! At sa araw na to, tara samahan niyo ako magpakain ng dog treats sa mga CVSU dogs natin. So, napansin ko po kasi na hindi sila masyadong mahilig din sa mga dry foods kapag binibigyan natin sila. Kasi siguro hindi sila sanay, hindi nila masyadong kinakain and minsan iniiwanan nila. Siguro kasi hindi sila familiar sa dry food, unlike ng mga domesticated dogs na sanay sa mga ganon. So, yung mga strays natin, sanay po sila sa mga table food. So, since minsan lang naman natin silang makasalamuha, bakit hindi natin sila bigyan ng real meat dog treat? Wow! Sarap! Bye-bye! Ayan. Let's go! Come here! Ayan. Wow! Yummy! Thank you! Here you go. Ayun lang para sa araw na to. God bless you! This is Lance! At sa araw na to, nandito tayo ngayon sa Diplomat Hotel dito sa Baguio kung saan nakilala ito bilang Guinness World Record ng largest 10 Commandments tablet building in the world! Isa itong simbolo ng pananampalataya na tinawag dating Dominican Hill Retreat House noong 1913 bago ito maging Dominican Hotel noong 1970. At isa pa, sumikat din ito sa paranormal records na umabot ng international features na naging dahilan kung bakit naiuugnay ito sa World Records discussions ng most haunted locations sa buong mundo. Kaya kung bibisita ka dito, baka hindi lang history ang maramdaman mo. Baka may bumati sa'yo na hindi mo inaasahan. Ayun lang para sa araw na to. God bless! Keep! Siguro, kaya minsan, hindi binibigay sa'yo ni Lord yung gusto mo, hindi dahil hindi mo deserve, kundi dahil you deserve even better. Kaya magtiwala ka lang at huwag mo nang pagdudahan yung mga plano ni Lord para sa'yo. Ayun lang. God bless. Keep safe. Shark Fact! Alam mo ba na hindi natutulog ang sharks the way we do? Some even keep swimming kahit nagpapahinga. Kaya kung feeling mo stuck ka, gumalaw ka kahit konti. Progress na yun. This is Lance! At sa araw na to, remember Uno? Yung ginapitan natin last time? Ito na siya! Alam niyo ba na sobrang mapili niya sa pagkain? Pahirapan bago ko nalaman yung magugustuhan niya at best fit para sa lifestyle niya. Lalo pa na napag-aralan ko that cats have very specific nutritional needs. They can also hide their sickness really well. Kaya importante to keep their immune system strong, lalo na kapag nasa loob na sila ng bahay. Ha?
Kaya naman, binibigyan ko sila ng functional treat katulad nito, ang Professor Bengal by Dr. Shiba from Immune. Hindi ko na kailangan pang tawagin si Uno Boy. Siya na mismo lumalapit sa akin. Kapag linis time naman, I use this silky fur for healthier, shinier, softer, and less shedding. Meron din tayong Bye-Bye Floop. Nakakatulong din ito for hairball control. Super useful lalo na sa mga long-haired cats. Easy peasy strengthens urinary system. Protein ang primary energy source nila, hindi carbohydrates. Kaya itong Professor Bengal Kind Kibbles, may natural fibers for digestion, may probiotics, may taurine, at 0% artificial preservatives. Simple routine makes the biggest difference talaga. At the end of the day, our cats cannot choose what's best for them. Kaya dapat tayo ang marunong pumili ng appropriate nutrition na bagay para sa kanila. So choose better, feed better, and love better. Ayun lang para sa araw na to. God bless! Keep this last! At sa araw na to, hindi pa nagsisimula yung araw ko pero haggard na agad tayo. As a student na araw-araw bumabiyahe, hindi talaga maiiwasan yung nakakahilong amoy ng usok at alikabok sa daan na nakakairita sa ilong. Kaya hindi nawawala sa bag ko ang Vicks Inhaler. May cooling sensation na refreshing sa pakiramdam. Kaya commute ready ako kahit saan. At alam mo ba, kasama rin lagi sa bag ko ang Vicks Vapor Drop. Kaya ready ako wherever the day takes me. Wala talagang tatalo sa Vicks. Kaya kung gusto mo ng commute-ready companion para sa everyday biyahe mo, grab your Vicks Cooling Duo ngayon na! Nagugutom ako, parang gusto ko ng Charmaine Este na orange pala. Tara, bili tayo. Ito pala. Thank you po. Yun, nakabili na tayo. Bangkan pala to. Anyways, this last! At sa araw na to, bakit nga ba orange ang naging tawag sa orange? Bago pa magkaroon ng salitang orange para sa kulay, meron ng orange na prutas. Noong unang panahon kasi sa English language, wala pa silang sariling pangalan para sa kulay na orange. Kapag nakakakita sila ng isang bagay na kulay orange, kadalasan ang tawag lang nila rito ay yellow-red o reddish-yellow. Nagsimula ito sa Sanskrit na naranga na nangangahulugang orange tree, na naging narang sa Persian at naging naranj sa Arabic. At kalaunan ay nakarating sa European language. Over time, aksidenteng natatanggal ng mga tao ang letter N sa orange. For example, sa sentence na, "Can I please have an orange?" nagiging an orange. Kaya ayun, yun ang ginagamit nating salita para sa prutas. Ang orange. Tandaan na una ang prutas na orange kesa sa kulay na orange. At kapag napanotaryo na ni Orange ang pinapapalitan niyang pangalan, magiging Charmaine na siya. Days of fun. Ayun lang muna para sa araw na to. God bless! Keep safe! Bakit nga ba lumalapit ang mga pusa kapag ka? This is last! At sa araw na to, ang tunog na o minsan naman ay bukod sa ito ay paulit-ulit, ito ay gumagawa ng mataas na frequency. And guess what? Yan mismo yung mga tunog na sobrang sensitive sa tenga ng mga pusa. Kaya sa utak nila, pagkain ba yun? Para din itong tunog ng maliliit na hayop katulad ng daga. Plus, kung lagi mo silang tinatawag gamit yan, masasanay sila. Parang iniisip nila kapag may pagkain o lambing. Hindi sila lumalapit dahil naiintindihan nila yung mga salita mo, kundi dahil curious sila at tumasa sa reward. Pero reminder ha, hindi lahat ng pusa lumalapit. Kapag hindi ka nila kilala, madalas, deadma, yung iba, umiiwas pa. Wala effect. O ayan, marunong ka na ng konting cat language. Ayun lang muna para sa araw na to. God bless! Keep safe! This is Lance! At sa araw na to, bakit nga ba takot ang mga pusa sa tubig? Napansin mo ba na kapag binabasa mo sila, nagiging doon sila bigla? Akala ng iba, nag-iinerte lang sila. Pero may reason yan. Sensitive kasi sila sa temperature changes, kaya mabilis silang ginawin. At yung balahibo nila, matagal matuyo, uncomfortable at saka mabigat sa katawan. Kaya kung maliligo yung cats mo, dapat slowly at warm water or lukewarm water lang. Remember, ayaw nila na nabibigla. Ayun lang para sa araw na to. God bless! Keep safe! Bakit nga ba ito ka mga pusa sa tubig? Bigat. Ano